Yun, ang magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Bakpili TV. So, dito po lahat nagsimula yung mga, sabihin natin, mas grabe pang nangyayari sa politika po natin. So, dahil po sa pagkaka-ospital o pagkakakulong muna ni Atty. Zulaika Lopez sa detention cell ng Kongreso, bigla po siyang balak ilipat sa Women's Correctional dahil lang sa si VP Sara nandun sa loob po ng compound ng House of Representatives. So maraming kumi-question regarding dun sa planong pag-transfer ni Atty. Lopez papuntang detention cell dahil this oras ng gabi, yun po yung lumabas sa balita. So unusual po kasi yun na bigla mong ililipat yung isang taong nakakulong papunta sa ibang kulungan. At the same time, parang masyadong grabe o talagang grabe na lumalabas na sa sitwasyon kasi hindi siya binigyan dito ng lawyer bago siya basahan ng pag-transfer. So kung titingnan mo, parang sobra ng pambabastos yung ginagawa ng Kongreso dahil masyado nang tinatapakan yung mga karapatan ni Atty. Zulaika regarding dun sa deprive of liberty. Unang-una, hindi naman siya akusado. Siya ay isang resource person na umattend naman po sa hearing at very respectful naman yung mga sinagot niya sa mga congressman. Pero dahil lang dun sa isang letter na pinalalabas nila na hinaharang po ng OVP yung COA na magdabas ng report. So, yun yung ginamit na basihan para siya ay citing contempt. So, dahil doon, hindi nagustuhan ni VP Sara, kaya sinamahan niya yung kanyang chief of staff, pumunta siya doon sa House of Representatives para damayan yung kanyang chief of staff. Pero yun nga, dahil nga doon, naglabas po ng order yung House of Representatives na ililipat nila si Atty. Zulaika papunta dun sa Women's Correctional. So dahil doon nagkaroon ng panic attack itong si Atty. Lopez at yun nga, dinala po siya sa ospital dahil kumbaga nalagay na po sa peligro yung kanyang buhay nang dahil lang sa tingin po natin na sobrang pang-aabusong ginawa po ng Kongreso doon sa kanilang power to contempt. So, andito po si Atty. Neil para po ipailiwanag po sa atin at magbigay siya ng kanyang sariling opinion regarding sa paglipat po ni Atty. Zulaika doon sa detention cell ng Women's Correctional. So, para po sa akin kasi medyo sobra yung panggigipit na ginawa ng Kongreso kasi unang-una, ang mga nilalagay po sa correctional, ito yung may mga pending cases, may mga warrant of arrest, yung iba naman dyan is guilty po para sa mga kasong kinakaharap nila. Pero itong si Atty. Zulaika Lopez, wala naman po siyang kaso. So bakit siya doon dadalhin? Kaya medyo para po sa atin personal opinion, talagang sobra po yung ginagawa po ng Kongreso. At sa palagay ko, tama rin naman, kumbaga nagtugma lang po yung pananaw ko dito sa pananaw po ni Atty. Neil. Pero ito po ay kanyang personal opinion na kaya ko po siya isinama dito sa video para at least maipaliwanag po ng mas maganda kasi napakaganda po ng pagkakapaliwanag dito ni Atty. Neil. Kaya shout out po Atty. Neil, hiramin ko po yung video nyo. So ito, panoorin po natin itong paliwanag ni Atty. Neil. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin itong napakagandang paliwanag po ni Atty. Neil. For you. Pero ma'am, let us implement this first, ma'am. Because we are Please. Anyway, I am serving my defense working with you. Please know that. From the US, I came back. I sat there and I answered the question.
So I would like my lawyers to be present. Are your lawyers around? We are going to call them. But we are ordered to I want my implement lawyers to this be immediately. present. Ma'am, please. Opo. Ma'am, safe naman po kayo with us. It's not that. Wala akong issue about like, just want my lawyers to be present. Narinig niyo yung lahat na I want my lawyers to be present. Please be the now. Okay po, ma'am. Okay, comment muna tayo guys. Comment. Time out. So, although hindi po nakalagay dito sa video, pero ang alam ko sinerve tong transfer order. Alam ko transfer order po to wherein Attorney Zulaika's detention was going to be transferred po sa kulungan in a correctional facility from the detention facility of the House of Representatives. And ang alam ko rin, this was served dito sa video. Nangyari to, I believe, in the middle of the night. Siguro mga 12 a.m., 1 a.m. Although wala rin sa video, pero based dun po sa nabasa kong post about this was served in the middle of the night or late at night. Okay, so unang-una po, alam ko naman na this is a contempt citation during a legislative hearing, okay? But for discussion purposes, for educational purposes, kung ikukumpara po natin to sa judicial proceedings or kung yung mga regular na nangyari sa korte, ito pong transfer order is somewhat similar to a court order that is rendered by a judge. And yung mga court orders po, these are rendered by the judge in his court during office hours. Okay? At ang pag-serve din po ng mga court orders is also served by a officer of the court also during office hours po. So, ano po ba yung point? Bakit ko na-emphasize yung office hours? Yung office hours po happens in the morning or in the afternoon. Therefore, that is considered as reasonable hours. Yung usual oras kung saan po nakatanggap tayo ng mga bagay, ng mga mail, ng mga text, ng emails. So, kung ikumpara po natin sa nangyari dito, this was served during unreasonable hours. So, kung sa middle of the night. So, yun po, napakaganda po na paliwanag dito ni Attorney Neil. Kasi nga naman, maganda yung punto niya na labas na sa working hours nung nagbaba sila ng order regarding dun sa pag-transfer kay Attorney Lopez papunta sa detention cell. So, di ba tayo nga, ayaw nga natin ng naaabala after 7 p.m. Diba, usually kapag dumilim na, ayaw na natin ng merong nangaabala, especially sa personal na gawain natin. Kapag lagpas na sa working hours, ayaw na nating maabala. So dito napaka-unusual talaga dahil nga after office hour na midnight na nung sinerve yung order. So usually, nangyayari yan kapag sa mga pelikula, di ba? Na kapag yung isang inmate is ita-transfer ng lagpas doon sa working hours and then wala siyang kasamang lawyer, parang alam na kagad ng inmate kung anong mangyayari sa kanya. So it's either pwede siyang kunin na ng idalhin na sa liwanag or ipakain na sa gawin ng pataba sa lupa. So feeling ko yun yung naging pakiramdam ni Attorney Lopez. Kaya siya nagkaroon ng panic attack. Dahil nga siyempre yun yung nasa isip niya na what if ganun yung mangyari kapag siya kinuha sa kanya detention cell in the middle of the night, tapos wala pa siyang kasamang lawyer. Kaya nga ini-insist niya dyan na kailangan niya yung lawyer niya. Kasi kung sa regular court, ganun yung nangyayari, hindi basta-basta pwedeng kunin yung inmate. Kung tutusin nga, hindi nga inmate dito si Attorney Lopez dahil nga resource person siya, hindi naman siya akusado. So, yun yung nag-trigger malamang dun sa kanyang panic attack. Kaya dinala siya sa ospital. Mabuti pa nga sa korte na pag ikaw nasentensyahan na daling sa kulungan, meron kang karapatang mag-appeal. At kapag yun na grant, pwede ka mag-post ng bill. So kagaya ni Franz Castro, di ba? Mabuti pa sa korte, siya hinatulan na ng korte para sa kasong child abuse, pero nasa laya pa. Nakaka-attend pa ng hearing ng Kongreso, so hindi pa siya ikinukulong. Pero bakit si Attorney Zulaika Lopez, na hindi naman siya, wala siyang kaso, ni wala nga siyang warrant of arrest. Kaya lang siya na-cite in contempt dahil tamang hinala sila Franz Castro na hinaharang daw di umano ng OBP yung resulta or yung report ng COA. In fact, ongoing pa yung kanilang pag-audit, so hindi pa tapos. Pero pinipilit na kunin kagad ng House of Representatives. Yun yung kini-question ng OBP regarding dun sa COA. Pero yun nga lang, ibinigay pa rin ng COA. Kaya nga yun ngayon yung ginagamit. Kumbaga rito,
mukhang masasabit din yung COA sa issue na to kasi meron silang nilabag. Feeling ko lang meron silang nilabag doon sa kailang code of conduct. Kaya may naririnig tayo na posible daw na ipa-impeach yung commissioner ng COA. Kaya tingnan natin, pero labas muna tayo doon, balik tayo dito. Yun nga, very unusual. Kahit naman sino, lagpas na sa working hours, kung yung korte nga sinusunod yung korte, sila lang yung may mandato na magbigay ng verdict whether guilty or not guilty, sumusunod dun sa working hours. Pero bakit yung House of Representatives in the middle of the night maglalabas sila ng transfer order from detention cell ng House of Representatives papunta dun sa correctional. Tapos ang kinakatwiran ng House of Representatives, nagkaroon daw sila ng special session meeting para dun sa transfer ni Attorney Zulaika Lopez. Isipin nyo nag-conduct pa sila ng special session para lang i-transfer si Attorney Lopez na pwede na maipagbabukas na yung pag-transfer para mas magiging kumbaga naiwasan na sana yung gantong sitwasyon. Pero parang ginamit pa nila yung para matrigger si BP Sara at yun nga malagay sa alanganin yung buhay po ni Attorney Lopez. So kumbaga dapat dito cargo de konsensya dapat to ng mga kongresista natin, mga congressman natin na nandyan sa committee na yan, pero parang mga walang puso na hindi ginagamit yung kanilang utak dahil hindi nila kinukonsider na resource person na yung mga uma-attend. Yung mga iniimbitahan nila, every time nagpapaimbita sila ng resource person, sa sulat, sa letter nila, resource person. Pero once na dyan naupo na sa mga upuan na yan at to kailangan nilang imbestigahan, napapalitan na kagad yung resource person at lumalabas sila akusado na. At ang hindi lang maganda, tinuring na nga sila akusado, hindi pa sila pwedeng kumuha ng kanilang sariling legal team or mga abogado. At the same time, hinahatulan na kagad sila ng guilty na wala man lang isa sa mga congressman na nagbibigay ng kumbaga nagbabalanse, wala man lang parang nagbibigay ng point of order, yung mga ganun ba, pwedeng pigilin yung mga klase ng tanong na sa tingin po medyo medyo hindi na maganda. So, yun po yung mga pang-aabuso na sa palagay po natin na hindi lang naman ako. So, marami po yung nakakakita, nakakapansin na talagang umaabuso na po ang ating House of Representatives. Talaga to na serve 12 AM or 1 AM, unreasonable na po yun. So ako po tatanungin, medyo improper po yun kasi una-una kung isipin natin si Attorney Zulaika is already serving her detention dun sa detention facility. She is also not a flight risk naman, hindi naman siguro siya tatakas. So bakit po kailangan madiliin na iserve ng gabi kung pwede naman na iserve in the morning, okay? During reasonable hours. And another food for thought lang din po, sa mga court orders po, warrants, ang pwede lang iserve during any time of the day as a general rule is an arrest warrant po. Even a search warrant as a general rule should only be served in the morning during reasonable hours. Exception lang yung sa gabi siya isa-serve, di ba? So plus idagdag pa po natin yung mga diniscuss ko na kanina na yung court orders are served during office hours, reasonable hours. Then medyo unfair naman po kay Attorney Zulaika kung dito a legislative transfer order was served to her during the middle of the night, di ba? Kasi kung tatandaan po natin, hindi naman to arrest warrant. Attorney Zulaika is also not an accused in a criminal case, nor is she a person who is convicted of a crime. So, hindi po sana naman ganito yung pag-serve sa kanya. Dapat ginawa or sinunod yung usual process or procedure na ginagawa sa judiciary kasi somewhat similar naman tong siniserve nila sa mga court orders din po Okay? To the utilization of public funds, particularly the budget appropriated to the office of the President. May tumatawag sa Viber, guys. For the years 2022, 2023. Okay. Nagkagulo na. Wala nang sound yung video. Anyway, so the main issue now here is that
whether or not legal ba talaga yung paglipat kay Attorney Zulaika sa correctional facility or sa mga kulungan, sa regular na kulungan from the detention facility of the House of Representatives. Okay, so yung legal basis po ng House of Representatives dito is yung rules of procedure po nila for legislative inquiries in aid of legislation. So under the contempt provisions po nila dyan, nakalagay is that the chairperson has the authority to designate a person who is cited in contempt to be detained in a specific place. Okay? So kung titingnan po natin dyan, meron pong absolute power yung chairman to designate kung saan ikukulong isang tao who is cited in contempt. So yan po yung legal basis dito ng House of Representatives. Now for educational purposes po, for academic purposes, let's say I am now a lawyer whose services is engaged to argue against that provision. Ano po ba yung magiging argument ko? So kung ako po, ang gagamitin ko pong argument dito is the Equal Protection Clause of the Constitution. So the Equal Protection Clause po, mahanap natin yan in Article 3, Section 1 of the 1987 Philippine Constitution, kung saan nakalagay po dyan, no person shall be deprived life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be deprived equal protection of the laws. So ang ibig sabihin po niyan, ang batas po should apply equally to all persons belonging to the same class. Okay? So i-correlate po natin tong Equal Protection Clause dun sa provision ng rules ng House of Representatives kung saan yung chairman has the authority to designate the place of detention for persons cited in contempt. Kung chairman has the absolute authority, di ba, to determine. Isipin po ninyo yung ganitong scenario. What if there is a resource person na galit yung House of Representatives or galit yung committee? So most likely, pag may resource person pong ganyan, i-designate nila yan dun sa kulungan or sa correction facility. What if meron naman pong isang resource person na medyo cooperative sa House of Representatives? Ano gagawin nila? Mataas yung chance that they will designate the place of detention dun lang sa detention facility ng House of Representatives. Ang mangyari po pag ganyan yung situation ngayon, magkakaroon na ng sub-classifications within that classification of persons cited in contempt, because on the one hand, we now So, yun na po yung nangyayari ngayon. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, yung mga resource person, especially doon sa Quadcom, di ba, kapag yung resource person nila is against sa mga Duterte, hinahayaan nilang magkwento. Lahat sila naniniwala doon sa kwento ng mga resource person na against sa mga Duterte. May halintulad to sa sinasabi ni Atty. Rito na what if nga, di ba, yung dalawang resource person, isa kaaway ng isang chairman o isang kongresista doon, at yung isa naman very cooperative. Kahit pare silang very cooperative, pero kung yung isa ron hindi gusto ng isa sa mga congressman, so pwedeng magkaiba yung kanilang patunguhan pagdating sa citing contempt. So same thing dun sa nangyayari sa Quadcom, although hindi to kasama dun sa yung kay BP Sara dito sa Committee on Good Government na to, pero may pagkakalintulad kasi parang Duterte naman ng pinag-uusapan dito. Doon sa Quadcom, lahat ng resource person na against sa mga Duterte, yun yung pinaniniwalaan nila. So wala kang maririnig na point of order, wala kang maririnig na tinatawag na sinungaling, na hindi sila naniniwala. Basta lahat ng sinabi nila, kahit walang ebidensya, hearsay lang, okay na. Kaya nga sabi ni Congressman Konghon, so sino man yung kongresista na yon, na malinaw na malinaw, marami na raw chismis na naririnig tungkol dun sa tao na yon, bakit daw hindi raw sinampahan ng kaso ng PDEA. So malinaw dahil nga ang pinapaboran nila yung mga against sa mga Duterte, chismis lang, gusto nilang pakasuhan kagad. Kahit na sinabi na ng PDEA Director General na hindi naman tatayo sa korte kung ang mga ebidensya is puro hearsay, puro chismis. Pero siya ini-insist niya, pwede na yun. Chismis na yun eh. Kumbaga, kalat na eh. So, same thing siya nangyayari dito. Pag Duterte ang leaning nasa sa mga Duterte, hindi sila naniniwala sa kwento. Lahat ng sasabihin ng mga pabor sa mga Duterte, hindi sila naniniwala. Hanggang sa sisirain na nila yung dignidad, yung credibility, hanggang sa tatakutin na ito na isa-citing contempt. So, bias, wala na yung due process. Yun yung nakikita na nakararami. Kaya nga napakaganda ng paliwanag dito ni Atty. nila Abayon na
Yan yung mahirap sa hearing na ginagawa ng Kongreso. Hindi siya balanse. Kumbaga, lahat ng chairman na nakaupo dyan sa Kongreso, may leaning na kagad. Hindi na talaga binibigyan ng fair hearing. Diba? Walang ganun nangyayari. Basta nakadepende na sila, kumbaga meron na silang sinusundang script na kailangan maidiin nila yung mga Duterte sa mga kinakaharap nilang mga issue. Kasi isipin nyo, bakit ayaw pa nilang isampa yung kaso kung may nakikita silang mali o desidido naman na sila na guilty na yung mga Duterte. Pero bakit ayaw pa nilang i-file yung kaso? Kasi nga, propaganda muna yung kailangan nila eh. Kasi nga, alam nila hindi na naman tatayo sa korte yung kanilang mga hawak na ebidensya. So, dadaanin nila sa propaganda dahil nga si BP Sara isa sa sabihin natin outstanding na very sure na tatakbong presidente. Siyempre, wala namang ibang posisyon na tatakbuhan na si BP Sara kundi presidente. So, siya na talaga yung main target na pataubin ng mga nagnanais maging presidente, especially si House Speaker na alam naman na ng marami na talagang gustong-gusto nito maging presidente. Kaya sa mga survey, kung titingnan natin, hindi pumapasok yung pangalan niya. So ang pinaka na lang dito, pinaka plan A niya para matupad yung kanyang pangarap is ma-impeach si BP Sara at the same time may ipakulong yung mga Duterte para wala na siyang kalaban. So automatic, siya na yung magiging presidente pagdating ng eleksyon. Pero tingnan natin kung iboboto pang ng mga Pilipino si Martin Romualdez sa gantong diskarte niya. So mulat naman na yung mga kababayan natin regarding sa diskarte po ni Speaker Romualdez. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.